ating speaker ngayong gabi, ang kanyang may bahay na merong malaking bahay naman talaga. Ayan, Sister Maris, pakita niyo. Ayan, kasama din si SM. At maging mga kapatiran po, kasama ni Pastor De Vega. Okay? So, handa na ba kayong makinig ng preaching? We want preaching tonight. Amen? At let us welcome once again in our pulpit upang ipangaral po ang salita ng Diyos. Tawagin po natin Pastor Freddy De Vega. At maupo muna tayo lahat. Tawagin natin yung pinakamagandang anak ni Pastor. Siya ay magbibigay ng awitin sa atin ngayong gabi, si SM. Good evening po. My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do through me. There's great things I
Okay, praise the Lord. Thank you so much. Mas nakakaganang mag-preach kapag yung anak ay aawit. Amen? So, and the message of the song is very true, ano po? So, kaya talagang dapat thankful tayo sa Panginoon. Ano ho? Are you excited tonight? Pakitaas nga ako kamay ng mga excited. Yung mga excited lang, kung hindi po, ayan, wow, purihin ang Panginoon. Talagang, I believe, pinagpala tayo ng Panginoon kagabi. Ano po? In fact, kahit yung wala rito kagabi, pinagpala rin po kayo. Ano ho? Oho, so, dahil ipinanalangin po namin makasama kayo ngayong gabing ito. Alright, so, again, bago po siguro ako magsimula, let me express my heart to you. I would like to take this opportunity to thank the Lord for giving me this opportunity and also for the pastor of this church. Pastor, thank you so much. Alam ko po talagang kung ang naging panukatan po talaga ay ang napakataas na antas ng Panginoon. So, talagang tama po, biyaya lang po talaga, habag at awa lang po ng Panginoon. Kaya sana po, habang ginagamit tayo ng Diyos, the more na talagang Diyos ang nakikita dapat sa buhay po natin. Amen? So, wag na wag po nating gagamiting tungtungan yung paggamit ng Panginoon sa atin upang tayo po'y magpalalo at magyabang. And in fact, yung makakita ka ng gawaing kagaya po nito. Well, of course, we believe na sa usapan po ng gawain ng Panginoon, sabi nga nila, walang malaki, walang maliit. Pero actually po, sa nakikita ko, meron. May malaki, may maliit. May kakaunti, may marami. Okay? So, pero, malaki o maliit, basta gawain ng Diyos, dakilang gawain. Amen? So, wala pong hindi dakilang gawain pag ito po'y gawain ng Panginoon. Ano man ang bilang ninyo, ilan man ang bilang ninyo, ano man ang katatayuan po natin sa buhay, kung tayo po ay bahagi ng gawain ng Panginoon, I would like all of you to know na tayo po ay nasa dakilang gawain. Amen? So, kagabi, ang pinag-usapan po namin, isang simpleng kwento sa ating pagsisimula, ang pinag-usapan po at pinag-aralan po namin kagabi, ito po ay ang tribo po ni Reuben at saka tribo ni God. The tribe of Reuben and the tribe of God. Ito po yung kalagayan na kung saan sa kanila pong paglalakbay, dumating sa punto na nakita nila, nagiginhawa na po sila doon po sa, nung na-reach po nila yung land of Jazer and land of Gilead, sabi nila, okay na tayo dito. So, ipinapakita ko po sa inyo na yun po ang problema na may mga ganong klase ng tao. Ano ho? Na kapag kagiginhawa siya, wala na siyang pakialam sa kalooban ng Diyos. Wala na siyang pakialam kung maganap niya ang kalooban ng Panginoon. Talagang sumentro na siya kung ano ang mabuti para sa kanyang sarili. Yun po yung ating idinil kagabi. Ngayon naman po, ang gusto ko ipangaral sa inyo, yung isang tao na kung sarili lang ang inisip, pwede na pong hindi makialam sa anumang mabigat na sitwasyon ng bayan. Gusto ko makita nyo po ang isang tao ngayong gabing ito na sa kabila ng kanyang magandang katayuan, magandang kalagayan, kung ang pag-uusapan profession, kung ang pag-uusapan possession, kung ang pag-uusapan position, wow! Grabe ang kanyang kalagayan. Pero sa kanyang napakagandang kalagayan, siya po ay nagbigay lingap at nagbigay pansin sa kalagayan ng bayan ng Diyos. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi si Nehemiah. Okay? So, tingnan niyo po yung contrast. Yung 20 tribo, sa kanilang kaisipan, nagiginhawa na sila sa lupaing kanilang iniisip. Ano ho? Na magiging kaginawahan nila, isinaisang tabi na niya ang kapakanan ng pangkalahatan. Okay? Dinisregard na po niya yung iba. Ang gusto na lang nila kung ano yung makabubuti sa kanila, hindi yung kaganapan ng kalooban ng Diyos at hindi yung kapakanan ng bayan ng Diyos. Kumbaga po, pababayaan na lang nilang makipaglaban. Mas tamang salita yung makipaglaban. Diba? Shall your brethren go to war and shall ye sit here? So yun yung kaisipan po na dapat ho'y na-ideal kagabi. Na-bless po ba tayo kagabi? O ngayon naman po, ito naman ang kaisipang nais ko pong maging malaking pagpapala po sa atin. Na gaano man kaganda ang kalagayan mo, sana po hindi maging dahilan yan para hindi mo bigyang pansin
ang kabuuan ng gawain ng Panginoon. I want all of you tonight to be like Nehemiah, na ang iniisip po ay ang kapakanan ng bayan ng Diyos. This time, let me request all of you now to please buksan niyo pong yung mga Bible sa Nehemiah chapter 2. Nehemiah chapter 2, and once again, let me request all of you to please rise as I read our text tonight. Nehemiah chapter 2, all right? Verse number 17, ang ating magiging panimulang talata sa aking pagbasa. Verse number 17, Nehemiah chapter 2. Kung nakita na po, let me know by shouting Amen. All right, ganito po ang sabi ng Bible. Then said I unto them, Ye see the distress that we are in, how Jerusalem lieth waste, and the gates thereof are burned with fire. Come, let us build up the wall of Jerusalem, that we be no more a reproach. Then I told them of the hand of my God which was good upon me, as also the king's words that he had spoken unto me. And they said, Let us rise up and build. So they strengthened their hands for this good work. But when Sanballat the Horonite and Tobiah the servant the Ammonite and Geshem the Arabian heard it, they laughed us to scorn and despised us, and said, What is this thing that you do? Will you rebel against the king? Then answered I them, and said unto them, The God of heaven, he will prosper us. Therefore we, his servants, will arise and build. But ye have no portion, nor right, nor memorial in Jerusalem. Mga kapatid, gusto ko pong kunin natin yung diwa, ng kahalagahan na tayo po'y ma-encourage at tayo po'y maka-encourage. Amen? Be encouraged and be an encourager. Let us come to the Lord in prayer. Dakilang Ama Diyos naming makapangyarihan sa lahat, marapatin mo po na ikaw ay aming parangalan. Ikaw po ay aming papurihan sa dakilang bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay. Lord, thank you for saving us. Thank you for blessing us. And I pray, O Father, that tonight as we come to you, as we listen to your word, may you give us a teachable spirit. Yung pong pusong natuturuan, Panginoon. Yung pong pusong bukas para sa katotohanan. Yung pong pusong handang makinig, dakilang Diyos, at handang i-apply ang iyong banal na salita. Panginoon, kilala mo po ang bawat isa sa amin. At ang bawat totoong nandirito na ang nais po ay revival, Lord, please, ipagkaloob mo po sa amin ang revival. Bless this church, O Lord. Bless the pastor of this church, his family, and the ministry that you have entrusted to him. And all the pastors who are present tonight, Lord, I pray that you will continue to encourage them and empower them in the ministry, O Lord. And all the members of the churches, Panginoon, I pray. Kakausapin mo po ngayong gabi. Lord, minsan ko pa pong kinikilala na kung wala ka, wala po akong magagawa. So please, Lord, please, once again, use me for your glory and for your honor. Use me to serve as a channel of your blessing to your beloved people tonight. Lord, we praise you and thank you for everything. And I would like to completely rely on you and on your power. For this we ask and pray in Jesus' most precious name. Amen. Amen. Okay, please be seated. So gusto ko pong nakatatak na sa puso nyo yung pinaka-thought. Ano po? Yung kaisipan. Uulitin ko lamang po. Ito pong kaisipan ng tribo ni Reuben at tribo ni Gad, sa kanila pagiginhawa na sila, isa sa isang tabi na po nila ang pangkalahatan. Ang kalooban ng Panginoon. Alam nyo kung merong importante sa totoong Kristiyano, dapat hindi kung saan ka masisiyahan. Dapat kung ano ang kalooban ng Panginoon.
ang importante sa atin, dapat kung ano ang kagustuhan ng Panginoon. Hindi yung ikasisiya natin, ikasisiya ng Panginoon. Hindi yung kagustuhan natin, yung kagustuhan ng Panginoon. At maliwanag, ang nais ng Panginoon sa kanila ay ang kanila pong i-claim at i-conquer yung promised land. Pero nung makita nilang giginhawa na sila doon sa lupaing kanilang tinukoy, ano po ang kaisipan nila? Dito na lang kami. Di ba? Ibang-iba kay Nehemiah. Alam natin sila'y nadalambihan. At si Nehemiah po ay nabigyan ng isang napakagandang pribilehiyo. Just try to imagine the position of Nehemiah. Just try to imagine the privilege of Nehemiah. In spite of their situation and condition, he was chosen to be the cupbearer of the king. Diba? Pag pinag-aralan po natin yung kalagayan ng cupbearer, abay, napakagandang kalagayan yan. Kasi kumbaga sa lahat ng posisyon, katiwa-tiwalang posisyon po yan. Na ang hari po, hindi basta magtitiwala na yung kakainin po niya, okay, ay idadaan sa isang tao na hindi po pwedeng pagkatiwalaan. So, ang ganda ng katayuang siya'y pinagkakatiwalaan ng king. At kung ang pag-uusapan siguro, sweldo, sa palagay niyo po. Malaki kaya ang sweldo ng trabahong ito na ginampanan po nitong si Nehemiah? Kung pera-pera lang ang pag-uusapan, kung pagsikat lang ang pag-uusapan, kung ganda ng kalagayan lang ang pag-uusapan, I believe you will all agree with me. Wow! Napakagandang kalagayan ni Nehemiah. Amen? At ang kahanga-hanga sa kanya, kahit ang ganda-ganda na ng kalagayan niya, ang puso niya nasa Diyos pa rin, ang puso niya nasa bayan ng Diyos pa rin. Amen? Ikaw, kapatid, pag maganda na kalagayan mo, nasaan ka na? Anong klaseng kaisipan meron ka na? Hindi ba dapat the more na pinagpapala, the more na naiisip natin ang kapakanan ng gawain ng Panginoon? Amen? At paano mo nagagawang magpakasaya na alam mong may pangangailangan sa iglesia? Paano mo nagagawang i-enjoy ang lahat ng mga bagay na meron ka samantalang may tinig ng Diyos na nagpaparating sa iyo ng kung ano ang pangangailangan sa gawain? Paano mo nagagawa na alam mong may magagawa ka pero hindi ka gumagawa at wala kang ginagawa para sa Panginoon? Ngayong gabing ito, I hope and I pray na ang mensahe ay maging hamon sa bawat isa sa atin. Amen? Mga kapatid, let me give you my first point. Una pong gusto kong makita nyo sa mensaheng ito, the challenge from the encourager. Ang unang gusto kong makita po ng bawat isa sa atin ay ang hamon mula po sa encourager. Sino ang tinutukoy kong encourager? Si Nehemiah. Again, ang mensahe natin, ma-encourage ka at mang-encourage ka. Amen? Walang kwentang ma-encourage ka nang hindi ka mga-encourage. Hindi maganda na ang gusto mo lang, ikaw ma-encourage. Maganda rin pong sa revival na ito, ang maging prayer mo, Lord, make me a channel of your blessing. Make me as an encourager and encouragement to my brethren. Amen? Ha? Sana po wag kayong lalayo sa mensahe natin kagabi, yung pagkakaugnay niya. Diba? Ang isa sa puntos natin, encourage the brethren. Dahil po yung mga tao sa panahon po, nito po si Moses, ang sabi po niya, pag pinayagan ko kayo, na kayo dyan na lang, habang iba nakikipaglaban, mati-discourage yung mga kapatiran. And wherefore discourage ye the children of Israel? It is not God's will for His people na maging discouragement. Amen? Tatandaan niyo po ito, kung merong discourager, si Satanas yun. Diba? Kung meron pong discourager, kaaway po yun. Kaya kung Kristiyano ka, hindi ka dapat discourager. Dapat encourager ka. Amen? Ha? So, tingnan po natin yung challenge from the encourager. Ha? Tingnan nyo yung hamon mula po sa kanya. Ang sabi po ng banal na kasulatan, kung titingnan natin yung kondisyon, malungkot po ang katayuan ng bayan. Diba? Sabi ko nga, kaya nakakahamon, kasi kung siya lang, kung sarili lang niya, areglado ka na eh, ba't papasok ka pa dun sa sitwasyon na mamumroblema ka? Mga kapatid, ganyan po talaga ang mga encourager. Ang kanilang tinitibok ng puso, yung makatulong. Ang tinitibok ng kanyang puso, makalakas. Ang kanyang nais, makadala. Amen? Yan po ang nais ng mga encourager. Mga kapatid, alam niyo po ang sitwasyon, di po ba? Punta tayo sa chapter 1. Sa Nehemiah chapter 1, verse number 1, para lahat po tayo makuha natin yung pinaka-ideya ng istorya o ng sitwasyon.
the words of Nehemiah the son of Hakaliah, and it came to pass in the month Chislev, in the 20th year, as I was in Shushan the palace, that Hanani, one of my brethren, came, he and certain men of Judah, and I asked them concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem. And they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach, and the wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burnt with fire. Yun ang nakarating sa kanya. Yun ang nalaman niya. Sabi ko nga po, hindi maganda ng mga Kristiyano, nakakakain ng maayos, nakakatulog ng maayos, na alam nila na meron pong sitwasyon na dapat bigyan po natin ng lingap. Nasira yung patotoo, bagsak po yung kuta. Mga kapatid, yun po yung sitwasyon. Nasa kahihiyan ng bayan. Ang sabi ng verse number 4, and it came to pass when I heard these words, that I sat down and wept and mourned certain days, and fasted and prayed before the God of heaven. Okay? And said, I beseech thee, O Lord God of heaven, the great and terrible God, that keepeth covenant and mercy for them that love him and observe his commandments. Let thine ear be now attentive, and thine eyes be open, that thou mayest hear the prayer of thy servant, which I pray before thee now, day and night, for the children of Israel thy servants, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against thee. Both I and my father's house have sinned. We have dealt very corruptly against thee, and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the judgment, which thou commandest thy servant Moses. Remember, I beseech thee, the word that thou hast commandest thy servant Moses, saying, if ye transgress, I will scatter you abroad among the nations. But if ye turn unto me, and keep my commandments, and do them, though there were of you cast out unto the uttermost part of them of the heaven, yet will I gather them from thence, and will bring them unto the place that I have chosen to set my name there. Pansinin niyo po, ang napakaliwanag na nagmumula sa bibig o pahayag ng puso ng isang encourager, in spite of the fact that the situation, that the condition of the people of God are actually in sin, in shame, and in suffering. Ang sabi po mga kapatid sa verse number 10, now these are thy servants and thy people, whom thou hast redeemed by thy great power and by thy strong hand. O Lord, I beseech thee, let now thine ear be attentive to the prayer of thy servant, and to the prayer of thy servants who desire to fear thy name and prosper. I pray thee, thy servant this day, and grant him mercy in the sight of these men, for I was the king's cupbearer. Now, tingnan niyo po ho, sabi po ng Biblia, siya po'y may magandang kalagayan, pero tingnan nyo kung nasaan ang puso. Diba? So mga kapatid, ang una nating tinatalakay is actually the challenge from the encourager. Anong unang nakaka-challenge? Ha? Ano po ang unang nakakahamon sa encourager na ito? Makikita nyo po, his godly heart. The godly heart of Nehemiah. Yung kanyang makadiyos na puso. Huwag mong palabasin, kapatid, na ikaw ay makadiyos o may pusong makadiyos kung wala kang pakialam sa anumang kalagayan ng gawain ng Diyos. Napaka-imposible po nun. Sasabihin mo makadiyos ka, pero may project, wala kang pakialam. Sasabihin mo makadiyos ka, pero hindi mo inintindi patotoo ng church. Sasabihin mo makadiyos ka, pero hindi ka concerned sa gawain ng Panginoon. No, no, no! Kung talagang sa Diyos ka at makadiyos ka, hindi ka po pwedeng pumanatag na merong dapat gawin para sa Diyos at sa kanyang gawain na hindi mo bibigyan ng pansin. Amen? So the godly heart, ang makadiyos na puso, I believe, yun po ang naging hamon sa bayan ng Panginoon, na maisip nila at makita nila na may taong katulad ni Nehemiah na sa kanyang masaganang buhay, na sa kanyang magandang kalagayan, ang kanyang puso ay nananatiling nasa Panginoon. Amen? Yan din po ang isang malaking encouragement sa church. Kahit gaano kahirap ang gawain, nakaka-encourage na makakita ka ng mga miyembro na kasama sa kanilang isip at tibok ng puso ang gawain ng Panginoon. Kumbaga sa kabilang panig nito, Pastor, umamin po kayo.
Hindi ba? Sometimes ang nakaka-discourage, yung pong alam naman ng mga miyembrong gawain ng Diyos pero wala silang pakialam. Naintindihan niyo po? Yung bang pagka may project, may mga kung mag-react, kala mo yung project para sa pastor, kala mo yung project para sa tao. Mga kapatid, maliwanag in principle that everything na gagawin natin sa gawain, it is not for men, it is for God. Amen? I remember even David when he encouraged the people. Nung pong si Solomon ay magtatayo ng bahay sapagkat siya ang pinili ng Panginoon. But you know, ang sabi ni David, bata pa si Solomon. Solomon, my son, whom alone God had chosen, is yet young and tender, and the work is great. At anong kanyang diniin? Hey, for the palace is not for man, but for the Lord God. Amen? Mga kapatid, yung bayan na yun, bayan ng Diyos yun eh. Alam ni Nehemiah sa puso niya na hindi dapat nasa kahihiyan ang bayan ng Panginoon. Alam ni Nehemiah sa puso niya na hindi dapat nasa kasalanan ang bayan ng Panginoon. Alam ni Nehemiah sa puso niya na hindi dapat nasa kahirapan ang bayan ng Panginoon. Hindi dapat sa kahihiyan, hindi dapat sa kahirapan, hindi dapat sa kasalanan. And because of that, isinaisang tabi niya ang maginawa niyang kalagayan at binigyang pansin niya na itong kanyang bayan, na bayan ng Panginoon, ay kanyang ma-encourage. Mga kapatid, sa palagay niyo po, kung ang gawain ay mapupuno ng mga encourager, gaano kaya kaganda ang gawain? Hindi nakakita na kayo na nakadapa, tatadyakan niyo pa. Hindi yung nakakita na kayo na nangihina, susulsulan niyo pa. Di ba? May lumapit sa iyo, nangihina raw siya. Ano sasabihin mo? Ako rin kapatid, sa totoo lang, naghahanap lang ako eh. Naghahanap lang ako ng kapareho ko eh. Bakit hindi tayo magsanib puwersa? Hindi godly heart yun. Ang godly heart, ang takbo ng isip lagi, makatulong, makapagbigay lakas, makapagbigay saya sa gawain ng Panginoon. Amen? Ako, maniwala kayo, iyak si Nehemiah. Ikaw ba naiiyak kapag meron tayong mga sitwasyong hindi maganda sa church? Ikaw ba naiiyak kapag nagkakaproblema yung church? Ikaw ba naapektuhan kapag discouraged ang pastor? Ikaw ba naapektuhan kapag may mga goal na hindi na-accomplish? Pagka may project na hindi nagawa? Kapag may sitwasyong ikasisira sa gawain ng Diyos, naaapektuhan ka ba o wala kang pakialam? He cried. He wept. Ang sabi ng Bible, mourn certain days, mga kapatid. Ilang araw yan na panayang iyak niya. In fact, pagka inunawa niyo yung kwento, maging trabaho niya naapektuhan eh. Maging trabaho po niya affected. In fact, one day, kailangan niyang humarap sa king. At sa pagharap niya sa king, alam niya po ang isang pangunahing dapat. Huwag kang harap sa king nang hindi maayos ang iyong countenance. Oh, pero ang problema, hindi po niya mapigil. Matindi ang kalungkutan. Bakit? Kasi concern sa bayan ng Diyos. Amen? May pagmamalasakit sa gawain ng Diyos. Kapatid, yan po ang gusto ko itanong sa inyo. May pagmamalasakit ba tayo sa gawain ng Diyos? Kayo ba'y natuwa nung naitayo ang building na ito? Kayo po ba'y natuwa nung nai-accomplish ang project ng air conditioning ng church na ito? Kayo po ba'y natuwa na ang church na ito ay pinagpapala? Kayo po ba'y natuwa na ang church na ito ay dumadami? Kayo po ba'y natuwa na may mga nagsusuko ng buhay? Kayo po ba'y natuwa na mayroong mga Bible studies? Kayo ba'y natuwa na mayroong pong gumagandang choir ang gawain? Kung kayo'y natutuwa dyan, sa kabilang panig dito, nalulungkot ba naman kayo kapag po may mga problema tayo sa gawain ng Panginoon? Di ba magandang marinig natin to? Di ba magandang ma-realize natin to? Di ba magandang makapag-isip-isip tayo tungkol sa napakagandang hamon sa buhay ng encourager na ito? Huh? The challenge from the encourager. Ang unang hamon na makukuha natin sa kanya, yung makadiyos na puso, mga kapatid. Yung pusong may malasakit, yung pusong may pag-aalala, yung pusong meron pong pagbibigay halaga para sa gawain ng Diyos. Matanong ko po, mahalaga ba sa inyo yung gawain ng Diyos? Parang mahina yung amen na yun ah. Talaga bang mahalaga sa inyo yung gawain ng Diyos?
Opo, pastor, kaya nga kapag kumakaunti ang attendance ng church, nalulungkot po ako. Tapos nung matuklasan mo, kaya pala kumaunti, ikaw pala yung wala doon sa church lagi. Di ba? Mga batid, sana po, doon ka sa ikagaganda ng church. Doon ka sa ikababangon ng gawain ng Diyos. Doon ka sa ikalalakas at ikasisigla. Amen? Mga kapatid, unang binigyan pansin natin, godly heart. Pangalawang magandang bigyan pansin po natin ay yung good hands. Yung mabuting kamay ng Diyos. Diba? Kasi kapag tinignan nyo po, ang ginawa po ni Nehemiah, okay, di humarap siya sa king. Tapos, hindi siya nakapagkaila. Inamin niya sa king. At ang tanong niya nga doon sa king, Hari, sino ba naman ang hindi malulungkot? Ha? Hanggang sa ikinuwento na po niya ang kasaysayan. Mga kapatid, just try to imagine, pati ang puso ng hari na move. Amen? Ha? Pati puso ng hari na move. Nakilos po, mga kapatid. Sabi ko nga yung pong patotoo na yun, matindi yan. Kasi hindi madaling paniwalaan. Ganon, inaprubahan ng king. Kumbaga, kung kayo po'y nahandoon sa sitwasyong yon, makikita nyo ang makapangyarihang kamay ng Diyos. Touch of God yun. Mga kapatid, alam nyo po, ang magandang makita ng bawat isa po sa atin na makakahamon sa kanila, ito po ay ang pagpatotoo natin ng mabuting kamay ng Diyos. Amen? Opo. How can we encourage the people? Ito, pag-isipan nyong mabuti. Ay, ako po, gusto ko encourager ako. Gusto mong encourager ka. Pero ang problema mo, tuwing nakikipag-usap ka, puro daing ang lumalabas sa bibig mo. Puro reklamo. Puro negatibo tungkol sa church. Puro mga salita laban sa pastor. Paano ka makaka-encourage? Naintindihan niyo po ibig sabihin? Di ba? Alam mo, dahil sa dami ng project natin sa church, tingnan mo, nakakahirap-hirap ang buhay natin. Ano yun? Nakaka-encourage yun? Di ba ang nakaka-encourage? Yung bong, alam mo kapatid, habang ako nagbibigay sa gawain ng Diyos, ako nagbibigay pa lang, ang Diyos may nakatalaga ng pagpapala. Amen? Ang dapat to, para maka-encourage tayo, hindi reklamo, hindi daing, hindi himutok, hindi sama ng loob. Para maka-encourage tayo, dapat ang lalabas sa bibig natin, pasasalamat, papuri, at patotoo. Amen? Yun po yun. Okay, sige po, para makita nyo. Balikan nyo yung teksto natin. Chapter 2, verse number 17. Then said I unto them, Ye see the distress that we are in, how Jerusalem lieth waste, and the gates thereof are burned with fire. Ano sabi niya? Come! Nangahamon Come! Let us build up the wall of Jerusalem, that we be no more reproach. Pagdating ng verse number 18, tingnan nyo yung challenge ng encourager. Then I told them of the hand of my God. Kung gusto mo talagang maka-encourage, ipagmalaki mo sa kanila kung gaano kagabuti ang kamay ng Diyos. Amen? Mabuti ba ang kamay ng Diyos sa inyo? Mabuti ba ang kamay ng Diyos? Naranasan mo ba ang mabuting kamay ng Diyos? Yun ang dapat mong sinasabi. Yun ang dapat mong ipang-encourage. Yung mabuting kamay ng Diyos. Amen? Hindi po yung pag nagsalita ka, parang pati Diyos walang magagawa. Alam mo, sa kalagayan ko, tingin ko, parang sinukluban ng langit at ng lupa. Tingin ko kahit Diyos wala nang magagawa sa problema ko. Ikaw mismo, pinahihina mo loob mo Sino pa makapagpapalakas ng loob mo? Bakit hindi mo isaksak sa isip mo yung katotohanan kung ang pag-uusapan, buhay natin sa Panginoon, gaano mang kabigat ang pagsubok, hindi pwedeng hindi kaya dahil tapat ang Diyos na anumang pagsubok, bibigyan niya tayo ng biyaya at ng kakayahan upang ito'y ating makayanan. Amen? Kaya sabi niya, ang mabuting kamay ng Diyos. Then I told them of the hand of my God, which was good upon me, as also the king's word. Yun ho ang mainam, ang testimony time sa church, ang thanksgiving time sa church. Kala nyo ganun lang yon, pero wag ka sa mga nakakarinig, napakalaking encouragement. Yes. Kaya kung kayo po'y nagbibigay,
Kayong mga nagbibigay, huwag kayong tumahimik. Umaming kayo na sa pagbibigay nyo, sabihin nyo sa kanila kung gaano naging mabuti ang kamay ng Diyos sa inyo. Patunayan nyo sa kanila na hindi mo pwedeng higitan ng Diyos sa pagbibigay. Ano man ang ibinigay mo, laging mas malaki yung balik at ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Amen? Ganun ang dapat naririnig sa atin. Hindi yung, oy, alam mo, nagbigay ako kahapon, pero pag uwi ko sa bahay, wala pa rin. Kabibigay mo pa lang, gusto mo, pag-uwi mo, meron na kaagad. Halatang halata naman ang motibo mo. Di ba? Medyo palipasin mo muna isang araw, amen? Di ba? Importante po na ito ay ating mapag-isipan. Yun po ang encouragement. In fact, sabi ko nga kung bibigyang pansin po natin sa kanya pong naging pagsasalita, ano ho? Actually po, kanyang sinabi kung ano yung totoo. Ang binigyang pansin niya po is actually the truth, the testimonies, and his trust. Yung tiwala niya sa Diyos. Ha? Speak to the people about the truth. Share your testimonies and show your trust. Yung po ang pinakamagandang magagawa po natin if we really want to challenge our brethren. Sana ho, tuwing nakakausap ka ng mga kapatid, ang nararamdaman nila, yung maka-Diyos na puso mo. Grabe naman to, oh. Kung tutuusin, ang ganda na ng kalagayan niya, nakatapos na siya ng pag-aaral, nakapag-abroad na siya. Pero bakit nasa abroad na siya? Involved pa rin siya sa gawain. Yan po ang mga nakaka-encourage sa gawain ng Panginoon. Amen? Yung iba ho, pag nag-abroad, pati pananampalataya, nag-abroad eh. Pati offering, nag-abroad. Amen? Ha? Yan po nangyayari eh. Mga kapatid, napakasarap makakita ng mga Kristiyanong nasa abroad na concerned pa rin kung ano nangyayari sa gawain ito. Sana nga po naririnig ako ng lahat ng pastor. Tandaan niyo po ito, kung sakali mang mina-attend po sa inyo. Sa amin po kasi sa Manila, may mga taga-probinsya na pag nag-aral doon, na-attend po doon sa church. Alam niyo po ang orientation para hindi na po makapasok yung confusion at mga kung ano-anong temptation. Ano ho? Sabi ko, kayo'y nandirito, open kayong umattend dito dahil sa rekomendasyon ng pastor ninyo, pero sana kayong nag-aaral, kayong nagtatrabaho, sana wag niyong makalimutan, uma-attend lang kayo dito, pero meron kayong sariling bahay. Kasi may mga lalapit sa akin, nagtatanong, alam nyo, Bishop, Pastor, bless na bless po ako sa inyo. Sa totoo niyan, meron po akong church, kaya lang po, parang ang conviction ko po, ibigay na sa inyo yung tithes yung giving po eh. Sabi ko, hindi conviction yan, convulsion yan. Sipin mo yung nagpe-pray sa iyo, yung church mo sa probinsya. Diba? Nag-aral ka sa Manila, nagtrabaho ka sa Manila. Nung makapagtrabaho ka, yung nagpe-pray sa iyo, yung binaliwala mo. Kailangan ka ng church mo. Amen? Hindi po pwedeng nag-abroad ka lang. Kaya sana po mga kapatid, kahit yung mga pastor at mga gawaing nasa abroad, sana po pagka yung mga miyembro natin nakapag-abroad, sana po ma-challenge nila at ma-encourage nila, huwag naman ngayon nasa abroad na kayo, wala na kayong pakailam sa church na nag-pray sa inyo, sa pastor na nag-alaga sa inyo. Mga kapatid, si Nehemiah kahit nasaan siya, ang puso niya nasa bayan pa rin ng Panginoon. Diba? Importante po yun. Yung magbigay kayo ng love gift, okay lang po yan. Kasi nagmi-ministeryo sa inyo, nagtatrabaho sa inyo eh. Pero kung tithes ang pag-uusapan, sa church nyo yan. Ano mang giving na itinuro ng Bible, sa church nyo yan. Hindi ho dapat nandoon kayo sa porke nakapunta na kayo sa ibang church eh. Parang, alam nyo po yun? Sabi ng isa, kasi po sabi ho ng pastor doon daw po kami kumakain kaya dapat doon daw po. Sabi, kung saan ka kakain, doon ka dapat magbayad. Sana ka ako, sinabi mo sa pastor, Pastor, sorry po, kala ko po kasi church ang napuntahan ko, hindi ko naman alam restaurant ho pala to eh. Kahit kailan, sa usapin ng church, ang anumang ibibigay nyo, hindi bayad ang tawag dyan. Kung ang tingin nyo doon sa ikapo nyo, bayad. Kung ang tingin nyo sa kahit anong giving nyo, bayad. Sa inyo na yan. Hindi po pwedeng bayaran ang Panginoon. Yan po ay ating pagsunod sa kanyang utos at kalooban. Yan po ay pagpapakita ng ating grato. Yan po ay pagpapakita ng ating paggalang at pagkilala sa inutos ng Panginoon. Sapagkat ang gawain, hindi po pwedeng iba ang magmamalasakit. Kung ito'y gawain ng Diyos at ikay nilagay dito, isa ka sa dapat nagmamalasakit sa gawain ng Panginoon. So kaya ka nagbibigay, sumusunod ka sa Diyos. Kaya ka nagbibigay, mahal mo ang Diyos. Kaya ka nagbibigay, may malasakit ka sa gawain ng Diyos. Amen?
Kaya ho, kung sakali man, may mapupunta sa inyo sa Manila, walang problema yun. Ha? Lalo na kung sinabi ng pastor, attend ka sa church na ito, makakatulong sa iyan. Kasi yun naman po ang dapat maging blessing natin. Na pag napunta doon sa isang lugar, may church na po pwedeng atinan, pero sana naiintindihan natin ang prinsipyo na hindi po pwedeng tayo po ay mawawala ng pagpapahalaga sa kung saan po tayong church na bibilang. The challenge from the encourager. Diba? Sinabi niya yung truth. Sabi niya, you see the distress that we are in. Diba? Kasi tatlo yan eh. Dis uno, dis dos, distress, mga kapatid. Nakita niyo yung kalagayan natin? Ha? Broken wall, burned gates. Wasak ang kuta, sunog ang pintuang bayan. Nasa kahirapan, nasa kasalanan, nasa kahihiyan ng bayan. Sabi niya, hindi niya binola yung tao. Alam niyo sa revival, sinasabi natin kung ano yung totoo. So, sinabi niya yung truth. Sinyer niya yung testimony. Di ba? Mga kapatid, he told the people about the truth and he told them about his testimonies. Alam mo, napakabuti ng Panginoon. Amen? And then, trust, yung tiwala sa Diyos. Kaya lang po, ito ang dapat niyong maintindihan. Ma-encourage ka, mang-encourage ka, pero sa usapang yan, may kalaban. Kaya kailangan natin ng encouragement kasi may discouragement eh. At kaya po may discouragement kasi may discourager. So dahil may discourager, kaya may discouragement. At dahil may discouragement, kailangan ng encouragement. At para magkaroon ng encouragement, kailangan ng encourager. Amen? Let us consider point number 2, the conspiracy of the enemies. Number 1, the challenge from the encourager. Number 2, the conspiracy of the enemies. Mga kapatid, mga minamahal, dito po sa tekstong binasa natin, balikan niyo po, chapter 2. Okay? Ang sabi po, mga kapatid, verse number 19. But when Sanballat, the Horonite, and Tobiah, the servant, the Ammonite, okay? And Geshem, the Arabian, heard it, ano ginawa? Nagtatawa sila para libakin at tuyain tayo, and despise us, and said, what is this thing that you do? Will you rebel against the king? Then answered I them, and said unto them, the God of heaven, he will prosper us, therefore we servants will arise and build, but ye have no portion, nor right, nor memorial in Jerusalem. Alam niyo ho, kapag may magandang mangyayari, may panig po na kung saan hindi po natutuwa. Okay? Nung malaman po nila Sanballat, ni Tobiah at ni Geshem na mayroon pong hakbang para sa bayan, para sa muling pagtatayo, that Nehemiah is challenging and encouraging the people to rise and build, mga kapatid. You know what? Lumabas naman ngayon ang mga kalaban. At pag inaral nyo po ng mas malalim, itong si Tobiah, si Sanballat, at saka si Geshem, hindi naman talaga magkakatim to eh. Pero nagawa nilang magkasundo at magkaisa laban sa bayan ng Diyos. Mga kapatid, isang bagay ang gusto kong maging malinaw sa atin, na kapag ka gusto mong ma-encourage, may hahadlang. Pagka gusto mong mang-encourage, may hahadlang. At may mga tao po na kung saan handang magsama-sama upang tayo po'y hadlangan, upang tayo po'y atakihin. Ano po? Makikita nyo po dito yung false accusation. Makikita nyo po dito yung forceful attack of the enemy. The false accusation of the enemy. Alam nyo, sabi niya, magre-rebelde kayo sa hari, Yung mga gagawa ng usap. Sa church ba nangyayari yan? Na sa magandang nagiging sitwasyon ng church, may mga ang husay gumawa
ng usap. At kadalasan po, mga kapatid, ang gumagawa nito ay yung mga hindi po handang makibahagi sa gawain ng Diyos. Gusto niyong bumalik tayo sa bulong? Na hindi nakatutulong? Naintindihan niyo po? Ha? Yung bang kapag ka po hindi nagagawa, imbis na manalangin sa Diyos, Lord, gamitin mo rin ako katulad nila. Lord, pagpalain mo rin ako para naman magkaroon ako ng bahagi sa gawain. Hindi. Para depensahan po ang sarili, hindi na nga tumulong, namimirwisyo pa eh. Sabi ko nga, yung hindi ka nakapagbigay, lalo na kung wala ka naman talaga, pumanatag ka. Ha? Pumanatag ka. Wala ka naman talaga ibinibigay eh. Baka naman kaya ka hindi ka mapanatag. Alam mong meron kang ibibigay at alam mong dapat kang magbigay, hindi ka kasi nagbibigay. Kaya hayan, hindi ka tuloy mapanatag. Ha? Kaya kung ako ikaw, para mapanatag ka, kung may ibibigay ka, magbigay ka. Pero kung hindi ka nakapagbigay, dahil wala kang maibigay, huwag kang magulubihanan. Wag! Ba't kailangan mo mapagapag? Wala eh. Kahit sa pagre-regalo. Di ba? Ba't ako mapapagapag na wala akong regalo sa kanya kung wala akong pang regalo? Alam nga naman mangutang pa ako para regaluhan ko lang siya. Ang mapagapag ka, yung meron, pero ang damot mo. Bakit? Akin to ah. O sige, angkinin mo. Basta ako, naintindihan ko, pag Kristiyano tayo, wala tayong akin. Lahat yan sa Diyos. Diba? Lahat. Kapag ka ayaw mong aminin sa Diyos yung meron ka, halaka, dalawa lang naman lagi nagme-may-ari eh, kundi Diyos, diablo eh. Diba? So kaya hindi po pwedeng ganun ang takbo ng utak at isip natin. Eh ang problema minsan, hindi ka na nakapagbigay, gumagawa ka pa ng storya. Naghahanap ka pa para medyo masut yung feelings mo kasi hindi ka nagbigay eh. Di ba? Talaga bang may ganun bang turo sa Bible? Dapat ba natin gawin sa panahon natin ngayon yan? Di ba? Mga ganun eh. Kung ano-ano pa pinagsasabi mo, kung ayaw mo magbigay, walang pipilit sa'yo. Kaya lang, wag mo nang akusahan yung mga nagbibigay. Di ba? Ang mabigat sa'yo, hindi ka na nga nagbigay, dumipensa ka na. Di ba? Tapos, ang mabigat sa depensa mo, may akusasyon ka pa. Tapos, ang tingin mo pa sa mga nagbibigay, yan talaga mga hindi nag-iisip. Diba? Mga kapatid, kung yung mga yan hindi nag-iisip, ito ipapayo ko sa inyo, mas maganda pang wag na kayong mag-isip. Amen? Isipin nyo, nagbigay ng hindi nag-iisip? Eh, ikaw kasi sobra ka sa isip, kaya hindi ka makapagbigay. Dahil sa sobrang isip mo, kung ano naiisip mo. Diba? Baka mamaya kung saan lang gamitin eh. Remember, yung 20 pesos na kung saan po, lukot na nung inihulog mo. Pagkatapos nun, hindi ka na napakali. Wala ka nang ginawa kundi titigan kung saan mapupunta yung 20 pesos mo. Diba? Panay ang preach ng pastor, ikaw doon ka pa rin nakatingin. Diba? Tapos na ang service. Lahat nakaluhod sa invitation. Ikaw, ha? Nag-forward ka rin naman, pero para tutukan mo, saan kaya mapupunta to? Nag-forward din. Nagbalik ka rin mga nag-forward. Ikaw hindi, nakatayo ka pa rin. Hanggang sa nakita mo na ang treasurer, ayan, saan niya kaya dadalhin? Nag-uwi na yung iba, ikaw, dahil sa sobrang blessed na blessed ka, hindi ka pa umuwi. Bakit? Tinitingnan mo kung saan dadalhin ng treasurer. Nung pumasok sa opisina ng pastor, yari na. Sibak na ang 20 pesos ko. Sigurado yan. Tingnan mo, sa linggo naka-Amerikana si pastor. $20 binigay mo, binintang mo pa sa Amerikana? Saan ka makakabili nun? Sa ukay-ukay, mga kapatid. At para makakuha ka nun sa ukay-ukay, ano gagawin mo? Hukay-hukay, mga kapatid. Dahil pagka nag-ukay-ukay ka, uy, huwag niyong pag-isipang ukay-ukay yan, ha? Ha? 25 yan, mga kapatid. Kaya kung may miyembro ko naghulog ng 20, hindi niya ako pwedeng pagbigyan. 25 to, ha?
20 pesos mo, ang layo-layo ng narating ng isip mo. 'Di ba? Pagkatapos nung makita mong ganun, sa susunod, 5 piso na lang ang ihulog ko. Hindi ba dapat pag naka-Amerikana yung pastor, hindi ba dapat maging masaya ka dahil iniisip mo, uy, dapat nga ikaw pa nagregalo nun eh. Di ba? O hindi naman required na mag-Amerikana yung pastor. Ang talagang ako, kaya lang po ako nag-quote, masyado akong kinabahan dahil nga po, alam ko, bagong-bago yung air condition nyo, eh manginginig ako tsak sa lamig kung hindi po ako nag-Amerikana. Kaya dali-dali, umarkila ako mga kapatid. Ano ho? Pero mura na rin. Isipin nyo po, isang araw, magkano lang po mga kapatid. False accusation. Ganyan. Pag nagkaisa ho, tandaan nyo, pag kami mag-aakusa, mahanap ng makakakampihan eh. Ikaw, hindi mo ba napansin sa church natin? Ha? Oy kapatid, hindi lang tayo. Meron pa. Halika, puntahan natin. Kaya gusto ko na talagang maniwala sa malas eh. Di ba? Si San Balat, talagang pag may balat, malas talaga mga kapatid. Kung magkakasundo kayo sa ikagaganda ng gawain, hindi yung magkakasundo kayo sa kasiraan. Tapos sasabihin mo, mahal mo ang gawain ng Diyos, kailangan natin magkasundo, magmalasakit tayo sa gawain ng Diyos. Pag hindi natin ginawa ito, anong mangyayari sa gawain? Hindi ka na nga nagbibigay, palalabasin mo pa, may malasakit ka sa gawain ng Diyos, tapos hahanap ka pa ng mga kakampi. Diba? Alam niyo yung mga ganun po, hindi nakakatulong, nakakasira po yun. Ha? At alam nyo, pag nagkaisa na, ay, matindi na puwersa niyan. Kaya forceful atake. Diba? Kung ano-ano na pinagawa nila eh. Conspiracy of the enemies. Mga kapatid. Pero itong malaking blessing. Ano yung una natin? The challenge from the encourager. Ano yung point number 2? The conspiracy of the enemies. Ito ho ang matibay. Ito po ang matindi. Ano ho? Mga kapatid, the commitment of the encouraged. Makikita nyo po kung gaano naging committed yung mga na-encourage talaga. Kaya wag mong palabasing na-revive ka. Kung pagkatapos nito, katulad ka pa rin ng dati, a-attend, hindi. A-attend, hindi. Diba? Pagka totoong na-encourage, mga kapatid, ang manifestation nito, commitment. Ha? Sigurado po yan. Sigurado po yan. Kahit anong mangyayari, kahit anong akusasyon, kahit anong atake, ang ibigay at gawin, mga kapatid, basta mananatili ako. Ang sabi po, mga kapatid, nung si Nehemiah, hinamon sila, in-encourage sila. Alam niyo po, after realizing that, here are the people, nakita nila nakakatuwa naman si Nehemiah sa kabila nung, kaya sabi niya, and they said, sabi ng mga tao, let us rise up and build. Halika! Bumangon tayo at tayong lahat ay magsipagtayo. Yun po ang ginawa po nila. Let us rise up and build. Alam niyo po kung bakit sila naging committed? Okay? Ito po yung tatlong bagay na nakita ko sa kanilang commitment, sa kanilang mga na-encourage talaga. Okay? Una po, yung understanding. It is very important for us to understand, diba? The will of God. Naintindihan nila bayan tayo ng Diyos, bakit nga ba tayo nasa kahirapan? Bayan tayo ng Diyos, bakit nga ba tayo nasa kasalanan? Bayan tayo ng Diyos, bakit nga ba tayo nasa kahirapan? Yun po ang naisip nila. So naintindihan nila yung sinabi po ni Nehemiah. Mga kapatid, sana sa usapin ng gawain ng Diyos, maintindihan po natin na kung yung mga kulto po lumalaki, hindi ba dapat ang mas lumalaki gawain ng Panginoon? Kung yung mga kulto po kaya nilang magbigay ng kung ano-anong sakripisyo, hindi ba dapat lalo yung mga nasa katotohanan, yung nasa gawain ng Panginoon? Amen? Ay, mahiya po tayo kung sila kaya nilang magbenta ng lupa, kaya nilang mag-donate ng kung ano-ano, tapos tayo po, hindi na nga tayo nagbenta ng lupa, hindi na nga tayo nag-donate, tapos magne-negative pa tayo, na halos yung iba po, kaya hindi po makausad Temple, eto sasabihin ko sa inyo. Walang pastor na pupunta rito na hindi mamamangha. Opo, hindi ko sinasabi to para tumayog kayo, ho. Pero
mapipihira po natin ang ganito kagandang chapel ng Baptist? Hindi ba alam niyo po yun, lalo na sa kwento ng mga Baptist? Ang kadalasan pong makikita niyo, yung building na hindi tapos, ay Baptist yan. Tingnan niyo yung mga kasama ko. Pagpasok nila rito, napapawaw eh. Naintindihan niyo po? So yun ang totoong kalagayan nyo. Kahanga-hanga itong chapel. Yung mga properties na ibinibigay ng Panginoon sa inyo. Yung kung paano nyo po ginandahan tong altar. Yung kung paano pong, di ba, pag nag-project ang church. Yung kung paano pong pagka nagkagawain, nagkakaisa-isa, nakakahamon yan, nakaka-encourage yan. Pero mangyayari ba yan kung walang understanding? Kasi naintindihan mo eh. Bakit ba ako matitisod pag tinatamaan ako sa preaching? Dapat maintindihan ko na kaya ipinapangaral to dahil gusto ng Diyos na itama ang mali sa akin. Hindi. Minsan po pag tinamaan tayo, nagre-rebelde eh. Mali po yun. Dapat mong maintindihan na kaya tayo pumupunta sa church para tamaan tayo. Mga kapatid, nakita ko po na ang reason kung bakit sila naging committed because of understanding. Naintindihan nila. Okay? Sino sa inyo? Hindi para itaas ang kamay ha, para lang po sa emphasis natin. Sino sa inyo ang nagkaroon kayo ng project ng aircon? Kahit hindi naman kayo mayaman, nag-commit kayo, nagbigay kayo, at ngayon may aircon na kayo. Amen? Oho. Ibibigay nyo ba yan? Magbibigay ba kayo para sa aircon kung di nyo naintindihan? Di ba? Nung itinatayo yung building na ito, magsasakripisyo ka ba kung walang understanding? Ang ipinaunawa ni Nehemiah sa kanila, hindi ito ang kalooban ng Diyos na ang bayan niya nasa kahiyan, kahirapan at kasalanan. Hindi yan ang kalooban ng Panginoon. And then the people, mga kapatid, naintindihan nila. At alam nyo, ang katibayan ng understanding, unity. Dahil naunawaan nila, nakipag-isa sila. Ha? Kaya ang nakakalungkot ho, yung mga miyembro ng church na hindi nakikipag-isa. We should be united in the work of God. Amen? Ha? Revival meeting. Nagkaisa tayo. Naintindihan natin na once in a while, kailangan talaga makarinig tayo ng mensahe tungkol sa revival. Nakita natin ang kalagayan, naunawaan natin. And because of that, nagkasundo tayo, nagkaisa tayo, atin tayong lahat, ipag-pray nating lahat upang mangyari ang kalooban ng Panginoon. Amen? Nung magkaintindihan sila, wow, nagkasundo. Kasi ang mga pinagkakasunduan, depende yan eh. Ha? Halimbawa po, nag-usap-usap po ba yung mga nanonood ng Aldab? Nag-usap-usap ba yan? Pero dahil nagugustuhan nila, di ba? Ay naku mga kapatid, pag nakausap nyo po ang mga Aldab fans, mga kapatid, maniwala kayo na talagang parang magkakakilala eh. Meron nga akong tinanong eh, kilala nyo ba talaga si Yaya Dab? Baka mamaya tagahanga kayo niyan, hindi nyo alam kung saan ang roots niyan. Taga saan ba si Yaya Dab? Bulacan. Mali kayo. Dapat to maisip ninyo ha. Tagain nyo yan. Kapampangan po yan. Taga Pampanga yan. Bakit? Mga kapatid, panay ang pabebe niyan eh. Kasi nga makabebe po yan, mga kapatid. Makabebe! Tuwan-tuwa! Di ba? Naririnig ko yung mga nagkukwentuhan eh. Meron daw pong lesson, di ba? May kilig factor, nagkakasundo sila kasi. Di ba? At heto pa, alam nyo ba na nagkaroon sila ng goal? Magkaroon ng ilang tweets? 10,000. 10 million. 10 million. Kita nyo? Kino-correct nyo pa ako, ha? 10 million. Pero ngayon ilan na? 12. 12 million. Tama ba? Lumagpas pa sa goal.
Sa church ba natin ganyan nangyayari? Pag sa church merong go, laging bitin eh, ano? Mga kapatid, kaya tingnan nyo, parang nag-uusap yung mga tao. Di ba? Alam nila na kapag kakain sila, kain na sila ng maaga dahil baka abutan ng alauna. Di ba? Mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo na may puwersa po yung unity eh. Naging madali sa kanila ang muling pagtatayo kasi nagkaisa sila. For the people had the mind to work. Ha? Ang idea po para silang isang tao. Nagkaisa ng walang proyektong hindi may-accomplish pag nagkaisa. Walang hindi susulong kapag ka nagtulong-tulong. Walang bulong-bulong. Amen? Biblical yan. Do all things without murmurings and ano ang kasalanan ng ano ang sakit ng mga bulong ng bulong? Murmuritis. Bakit? Murmur ng murmur. O di murmuritis. Amen? Yung natitisod, appendicitis, mga kapatid. Di ba? Ang pinakamalalang sakit, yung diabolic. Ano ho? Yung bang parang sinaniba na ng diablo. Isipin mo, project ng church ang pinag-uusapan, kinokontra. Ano yan? Diabolic na po yan, mga kapatid. Unity. Nagkaisa sila. And they said, nung una, si Nehemiah ang nagsabi, let us. Diba? Sabi niya, maliwanag ito eh. Sabi niya, dapat magtayo tayo. Nung ma-realize at maintindihan ng tao, nagkaisa sila. And they said, let us rise up and build. Amen? Okay. Pagkatapos ng understanding, unity. At pag nagkasundo na, lahat tayo magiging useful. Usefulness. Amen? Hindi ba masarap na lahat tayo nagagamit ng Panginoon? Wala akong pakialam kung mahirap ang tingin ng iba sa iyo. Sa nakikita ko po, sa katotohanan ng gawain, marami pong mga mahihirap na miyembro, pero kagamit-gamit. Amen? Kasi hindi estado ng buhay mo pinag-uusapan eh. Yung espiritualidad mo eh. Yung sinseridad mo eh. Yun ang pinag-uusapan. Kung gaano kahalaga sa iyo ang Diyos, gaano kahalaga ang gawain ng Diyos. Mga kapatid, hindi ako naniniwala na tumayo ang building na ito dahil lang sa mayayaman. Naniniwala ako na may mga miyembro sa church na ito na kahit mahirap lang sila, dahil naintindihan nila na ito'y gawain ng Diyos, nakiisa sila, kaya nagamit sila ng Panginoon. Amen? Huwag mong maliitin ang sarili mo at huwag mong maliitin ang pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo. We just need to be willing. Kinakailangan lang po ma-encourage tayo at mang-encourage tayo. Kahit na may kalaban, kahit na may kontra, basta nagkaisa yung mga sincero sa Panginoon, hindi po pwedeng manalo ang laban sa gawain ng Diyos. Sapagkat kung ikaw ay laban sa gawain ng Diyos, ang kalaban mo ay ang Diyos. At kung ikaw naman nasa panig ng Diyos, kahit ang tingin mo, malakas ang puwersa nila, hindi po totoo yan. Sapagkat pag ang Diyos ang nasa panig natin, sino ang laban sa atin? Amen? Alam nyo ang laging winning side? Yung nasa panig ng Diyos. Diba? Pastor, marami po yung umalis eh. Aanuhin mo yung mga umalis na yan. Aanuhin mo sila sa church kung wala naman sila sa panig ng gawain ng Diyos. Lagi lang pong merong nakasharang. Lagi lang pong merong nakakontra. Di matira na lang kung sino yung mga totoo. Matira na lang yung handang makiisa. Matira na lang po yung mga sincero. Matira na lang po yung mga totoo sa Panginoon. Amen? Yun po yun. Hindi tayo nagtataboy, pero ipinapaunawa po natin na sa gawain ng Diyos, ang totoo niyan, basta willing ka, magagamit ka ng Panginoon. Sarap isipin, mga estudyante lang, pero dahil naiintindihan ng gawain, dahil nakikisa, nagagamit ng Panginoon. Plain housewife, mga kapatid. Anong ibig sabihin nun?
Nasa eroplano lang siya, pero nagagamit siya ng Panginoon. Di ba? Mm. Importante po na ipakita at iparamdam mo sa Diyos na willing ka. May tatanong po ako sa inyo. Ito po ba'y gawain ng Diyos? Yung church na kinabibilangan mo, gawain po ba ng Diyos? Ikaw ba'y sa Diyos? Sino ho dapat ang nagmamalasakit sa mga bagay ng Diyos? Di yung sa Diyos. Kaya naman po si Nehemiah, kahit na ho ang ganda na ng buhay niya, hindi po niya maitanggi na sa puso niya, laging bahagi ang bayan ng Diyos. Mga kapatid, ang sarap na magkaroon ng Nehemiah. Na kung saan, sabi ko nga, ang magandang title din ito Dahil si Nehemiah, in-encourage niya yung mga tao, palagay niyo po, nung nakita ni Nehemiah ang nag-respond, yung mga tao, yung mga na-encourage niya, naging encouragement sa kanya. Amen? Kaya nga, pwede, sabi ko, ang title nito Encourage the Encourager. Diba? Kasi matapos silang i-encourage ni Nehemiah, ano ho ang nangyari? Na-encourage naman si Nehemiah dahil ang lahat ay nagkaroon ng kaisipan na gumawa. Kaya nga sabi ko po, pag tinignan natin ito, lalabas na po pwede nating i-summarize sa idea po na talagang dito sa tagpong ito, ang makikita po natin, the genuine heart of the leader. Yung pong, di ba, yung tunay, yung dalisay na puso ng isang tagapanguna. Makikita natin dito sa storyang ito, the good hand of the Lord. Yung mabuting kamay ng Panginoon. The great harmony of the Lord's people. Diba? Yung pong dakilang pagkakasundo at pagkakaisa ng mga tunay na sa Panginoon. Mga kapatid, ang kalunduan ng lahat, muli nilang naitayo ang wall. Amen? Ha? Sa idea po ngayon, mga kapatid, na-encourage ka ba? Kung na-encourage ka, anong dapat? Maging encourager ka. Be encouraged and be an encouragement. Sana ho kahit sa masayang paraan po tayo nag-usap. Amen? Ha? Sabi ko nga, undeniably, kahit tayo, ako po, naging curious nga po ako Kaya palagay ko, nasama na rin po ako sa mga, di ba? Yung bang idea na pag merong mga bagay na na-enjoy tayo, talagang nagkakaisa tayo. Kaya sabi ko, magandang ilustrasyon. Bakit hindi rin natin i-enjoy ang gawain ng Diyos at magkaisa tayo? Amen? Yun po ang gawin natin sa ating pong revival night na ito. Mag-decide po tayo. Tama po yun. Ma-encourage tayo at maging encourager tayo. Yuko po tayo. Pikit po tayo mga kapatid. Ang diin po natin kagabi,